Muli isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay muli nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ika-4 na aklat ng Lumang Tipan, Kabanata 16. Dito po makikita natin na ulit yung pinakaunang kasalanan na nakumit, yun yung rebellion. Paghihimagsik. Kung matatandaan po natin, ito po ang dahilan kung bakit marami ang mga anghel, or tinatawag nating fallen angel, dahil po sa kanilang paghihimagsik sa Panginoon. At dito po matutunghayan natin ang kasaysayang ito, subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay nanalangin. Panginoon naming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, lubos po kaming nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, Lord God. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, Lord, na mas makita namin, Lord, ang lalim ng pag-ibig mo sa pamamagitan ng iyong salita. Dalangin ko, Lord, ang iyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin. Ito ang siyang magbigay sa amin ng kalunawagan, Panginoon, patungkol po sa iyong mga salita na makilala ka namin, Lord, ng higit sa aming pagtingin, higit sa aming pakiramdam. At dalangin namin, Lord, na ikaw ang siyang malikuran at magparangalan sa Espiritu at katotohanan. We give you glory and honor in the mighty name of Jesus. Amen. Verse 1. Naghimagsik laban kay Moises si Korah na anak ni Izhar at apo ni Kohat na anak ni Levi. So, matatandaan po natin ang mga Kohat, ang lahi ni Kohat, ang Kohatite, sila po yung assigned doon sa mga sacred things sa loob po ng tabernakulo, Okay, kasama niya sa paghihimagsik sina Datan at Abiram na anak ni Eliab at si On na anak ni Pelet na pawang buhat sa lipi ni Ruben. May kasama pa silang 250 katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan. Hinarap nila sina Moises at Aaron at sinabi, sobra na yang ginagawa ninyo. Lahat ng nasa kapulungang ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit sa kapulungang ito? So, kung matatandaan po natin, ang unang naghimagsik, ay mga kapatid ni Moises, si Miriam at si Aaron. At dahil sa kanilang paghihimagsik, nagkaroon ng puti-puti sa balat ni Miriam or malapit na maging ketong, So, dito makikita po natin na yung paghihimagsik ay nagmumula talaga din siya sa mga leaders, yung paghihimagsik po talaga ay isang pangit na gawain kung saan talagang ang kino-question nila dito is yung pamunuan, or kino-question talaga nila directly, although si Moses ang kanilang ina-atake, but still ay si Lord pa rin ang naglalagay, si Lord pa rin. So, indirectly, kay Lord pa rin po sila naghihimagsik. So, dito, sabi natin talaga dito ang pinakamalungkot na katotohanan, once na merong naghimagsik, hindi yan maghihimagsik mag-isa, mangangampanya pa yan, kukuha pa yan ng mga kakampi, kasi mawawalan siya, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob kung mag-isa lang siya. So, once na merong nag-agree o umayon, sa kanyang pananaw, sa kanyang saloobin, then ito po ay magiging malaking force, But still, kahit gaano pa tayo kadami, kahit gaano pa kadami itong mga leaders na maghimagsik, doon sa pinakapinuno, still hindi yan magwawagi. Kasi si Lord po yung nagtatalaga at hindi po yan pwedeng hadlangan ng tao. Most of the time, sa paghihimagsik, ang unang makakagawa nito is yung pinakamalapit, sa pinuno. Bawa kapatid, or kaya kaibigan, o kaya yung mga natatap sa mga higher position. Kaya
maging maingat po tayo mga kapatid, no? Kung tayo ay mayroong mga matataas na posisyon sa church or yung mga posisyon na talagang in demand or kailangan sa church, no? Yung feeling mo na pag wala ka, hindi yun mangyayari. Pag wala ka, hindi magiging successful. Pag wala ka, hindi magiging ganun kaganda, no? Yan, mag-iingat po tayo kasi minsan, yan yung ginagamit. Hindi minsan, madalas, yan yung ginagamit ng kaaway para maging proud tayo to the point na gusto natin same na yung ating level ng leader, yung ating posisyon doon sa pinaka pinuno, no? Nangyayari po to maraming pagkakataon nangyayari to sa mga churches, no? Yung mga leaders nila, kumbaga feeling talaga nila is mas magaling sila sa pastor, mas qualified sila sa pastor, or mas kailangan sila at mas tatayo yung church kapag sila yung nandoon at nagdidesisyon. So, ayaw po ito ng Panginoon kasi si Lord never siyang magkakamali sa kanyang pagtatalaga, no? Never siyang magkakamali sa paglalagay ng kanyang lingkod, no? Yan. So, dito po makikita natin, sabi nila, kinu-question talaga nila si Moses, no? Kung saan nakasaad dito, sinabi niya, bakit? Sabi nga nila dito, bakit tinataas ninyo ang inyong sarili higit pa sa kapulungan ito? So, etong mga salitang ito po hindi nangangahulugan na nagmamayabang sina Moises sa katotohanan, in reality. But, yung, alam niyo yung nasusunod yung mga sinasabi nila kasi that's from the Lord, no? Kung ano yung mga pinapatupad nila is yan ay buhat sa Panginoon. At hindi ito natatanggap ng mga leader na ito, no? Nina Cora, no? Kasi maybe gusto nilang ma-recognize, no? Or maybe meron silang mga or hindi nila gusto, no? Yung mga nangyayari or yung pinapagawa sa kanila, no? Ayan, sabi po sa verse 4 na marinig ito ng Moises, nagpatira pa siya sa lupa. So, pagpapatira pa is a sign of humbleness, no? Kung saan talagang hindi niya ito papatulan, hindi niya ginagamit yung kanyang posisyon para kumbaga para gantihan itong mga taong ito. Sa halip, no, ay ibinibigay niya kay Lord, no, yung mga akusasyon sa kanya. So dito talaga makikita natin sign of a good leadership kung saan hindi tayo mag-stoop down sa level, no, ng nung maturity nung isang tao. Like for example, kung yun lang yung kayang abutin ng kanyang pananaw, ng kanyang pangunawa, then ibigay talaga natin siya kay Lord, no? Kasi kahit anong pagpapaliwanag natin sa kanila, hindi pa rin nila yan maiintindihan. So dito sinabi niya kina Cora, bukas ang umaga ipapakita sa inyo ni Yahweh kung sino ang tunay na nakalaan sa kanya at kung sino lamang ang maaring lumapit sa kanya. Ang makakalapit lamang sa kanya ay ang kanyang pinili. So dito makikita natin confident si Moses, no, na yung pagpili sa kanya, kung nasaan siya ngayon ay dahil sa Panginoon. Yan. So kumbaga dapat ganun po tayo, no, wag nating questionin yung ating leadership dahil lang sa mga tao na nagsasabi ng against sa atin. Sa halip ay talagang ipagkatiwala natin sa Panginoon, na magtiwala tayo sa Kanya na kung tayo ay nandito sa ganitong posisyon ngayon, it's because of Him, no? Sa Panginoon talaga siya. And then sabi niya dito, sinabi niya kina Cora, ganito ang gawin ninyo, kumuha kayo ng lalagyan ng insenso bukas at lagyan ninyo ito ng baga sa harapan ni Yahweh. Sa kalagyan ng insenso, kung sino ang tunay na nakalaan kay Yahweh ang siyang pipiliin niya, kayong mga Libita ay sumusobra na. So dito nakita natin po, no, na kung ano yung pruwebang hinihingi ni na Cora, no, ay binigay naman ni Moises na hindi sa kanya yung paghatol, kundi kay Lord pa rin. Kaya kung magasabi niya nga, magdala kayo ng insenso, no, and then sila yung makadiscover, no, sila yung makadiscover na
hindi talaga sila yung piniling pinuno ng Panginoon, no? Though si Lord ay nagtatap ng mga another leader, pero meron talaga siyang tinatalaga na mas higit sa kanila. Kumbaga overseer nila, yan. Verse 8, sinabi ni Moises sa kanila, makinig kayo mga Levita, hindi pa ba kayo nasisiyahan na kayo pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya sa tabernakulo upang paglingkuran ng bayang Israel? Kayo mga Levita ay ibinukod na ni Yahweh upang maglingkod sa harapan niya. Bakit nais ninyong agawin pati ang pagiging pari? So yan, kumbaga talaga, makita natin, no, kailangan lumugar tayo kung saan tayo nilagay ni Lord, hanggang doon lang tayo. Huwag tayong lalampas doon, no? Kasi tandaan natin, paglaki ng ating responsibilidad, paglaki ng ating pananagutan. Kaya, lagi nating tatandaan na kung ano man yung ibinigay sa atin ng Panginoon, no? Yung level ng pamumuno ibinigay sa atin ng Panginoon, sikapin natin siyang magampanan sa abot ng ating makakaya at sa tulong, no? Hingi natin yung tulong ng Panginoon. Huwag tayong lalampas doon sa ating katayuan upang hindi tayo mapahamak. Ayan. Sabi sa verse 11, dahil sa hangad ninyong iyan ay naghihimagsik kayo laban kay Yahweh. Sino ba si Aaron upang inyong paghimagsikan? Ipinatawag ni Moises sina Datan at Abiram na anak ni Eliab, ngunit sinabi nila, ayaw namin, hindi pa ba sapat sa iyo na inalis mo kami sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay upang patayin sa gutom dito sa ilang? Bakit gusto mo pang ikaw ay kilalanin naming pinuno? Ayan, so grabe na yung paghihimagsik nila, no? Hanggang ngayon, hindi mo pa kami nadadala sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay na nabibigay ang bukirin at ubasan na aming mana. Akala mo ba ay malilinlang mo pa kami? Hindi kami pupunta. So dito makikita natin, no, pati yung promises ng Panginoon ay talagang sinisingil nila kay Moises, no? Yes, yung promise talaga ni Lord ay may katiyakan, no? Pero ang sabi dito, qualified ka ba? No? Qualified ka ba dun sa promise na yon? Sa banal na salita ng Panginoon, ang daming mga promises ni Lord. Pero, ang tanong, qualified ka ba doon? So, hindi man tayo perfect, no? Or qualified doon, as long as we are doing our best, no, to please the Lord, then, siya yung magko-qualify sa atin. Pero, paano yun? Hindi na nga tayo qualified, tapos hindi pa tayo gumagawa ng mga bagay na makakalugod sa Panginoon, no? Paano natin sasabihin na tayo ay entitled doon sa mga blessings na yon? And then, pag dumadating yung mga point na may maraming problema, parang ang blame lagi natin doon sa leader natin na hindi natin nakikita kung ano yung, nagawa ko ba yung part ko? Nagawa ko ba yung tungkulin ko? Yan. 15, dahil dito nagalit ang husto si Moises at sinabi kay Yahweh, huwag mo po sanang tanggapin ang handog ng mga ito. Wala akong kinuha sa kanila kahit isang asno man lang. Wala rin akong ginawang masama ni isa man sa kanila. Though alam po natin, our God is a judge God. Siya ay tapat kung humatol. Pero, iba din kapag nag-pray talaga ang kanyang lingkod, no? So, makikita po natin dito na sa kabigatan nararanasan ni Moises, no, talagang naging sumbungan niya talaga si Lord, no, at confident siya na pakikinggan siya ng Panginoon kasi ganun sila ka-close. So ganun din tayo mga kapatid, no, na hindi man natin nais na ipanalangin mapahamak or mapigo yung mga tao sa paligid natin. But sometimes, yung prayer natin kay Lord na ipakita niya yung katotohanan is hindi natin ito maituturing masama, no? Kaya, maging maingat po tayo the way tayong magsalita, the way tayong magtrato sa ating mga manggagawa, no, na pinili ng Panginoon. Kasi every time na naiiyak sila kay Lord, every time na
natatawag sila sa Panginoon, makikinig si Lord sa kanila, lalo na kung sila yung nasa tamang posisyon. Verse 16, pagkatapos sinabi ni Moises kay Korah, humarap kayo bukas kay Yahweh, ikaw pati ang mga kasamahan mo. Pupunta rin doon si Aaron. Kayo na mga kasama mo ay magdala ng tag-iisang lalagyan ng insenso at magsunog kayo ng insenso sa harapan ni Yahweh. Ganon din ang gagawin ni Aaron. Kinabukasan, nagdala nga sila ng insenso at lalagyan nito. Pumunta sila sa may pintuan ng toldang tipanan kasama sina Moises at Aaron. Si Korah at ang kanyang mga kasamahan ay tumayo sa harap ng toldang tipanan at tinipon nila doon ang buong bayan sa harap ni na Moises at Aaron. Walang ano-ano'y nagningning ang kaluwalhatian ni Yahweh sa harap ng buong bayan. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, tumayo kayo sa kanila para malipol ko sila agad. Sinabi ni Yahweh kina Moises. Yan. So, dito makikita talaga natin direct yung pag-usap ng Panginoon kay Moises. Sabi niya, lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila agad. And then, sabi po dito, ngunit nagpatira pa si Moises at Aaron. Sinabi nila, O Diyos, ikaw ang nagbibigay buhay sa lahat ng tao. Nilipulin mo ba ang buong bayan dahil sa kasalanan ng isang tao? Yan. So, dito makikita talaga natin, no, yung consequence ng sin, no, ng isang tao talaga. Marami talaga ang pwedeng madamay, no? Madadamay yung mga naniwala sa kanya, madadamay yung mga nakampanya niya, madadamay yung family niya. So talagang we need to be very careful, no, sa lahat ng ating actions, sa lahat ng ating mga words na inuusal kasi maraming tao na pwedeng mapaniwala na kung saan pati sila nagkasala na hindi nila namamalayan. No, so ito sabi talaga dito ni Moises, ito yung matindi kay Moises at Aaron dito na talagang nagpatira pa sila sa Panginoon at nag-intercede sila, no? Siguro kung sa ating kapanahunan ngayon yan, no? Sobrang galit natin. Sige, Lord, sige, bilisan mo, Lord. Siguro gano'n, no? But grabe yung heart ni Moses at ni Aaron kung saan talaga na gusto pa rin talaga nila na ma-save, no, yung mga tao na alam nilang nadamay lang ng sitwasyon. Ayan, sumagot si Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga taong bayan na lumayo sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiram. Kahit tumayo si Moises at pinuntahan sina Datan at Abiram. Kasunod niya ang matatandang namumuno sa Israel. Sinabi niya sa kapulungan, lumayo kayo sa mga tolda ng mga masasamang taong ito. Huwag ninyong hihipuin ang anumang ari-arian nila at baka kayo'y malipol na kasama nila dahil sa kasalanan nila. Lumayo nga sila sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiram. Si Datan at Abiram ay nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda kasama ang kanilang pamilya. Yan. Sinabi ni Moises, malalaman ninyo ngayon na isinugo ako ni Yahweh upang gawin ang mga bagay na ito at ito'y hindi ko sariling kagustuhan. Kapag ang mga taong ito'y namatay sa sakit o sa karaniwang paraan, nangangahulugang hindi ako sinugo ni Yahweh. Ngunit kapag may ginawang di pangkaraniwan ng Diyos at bumuka ang lupa at sila'y nilulon ng buhay kasama ang lahat ng may kaugnayan sa kanila at sila'y nalibing ng buhay sa daigdig ng mga patay, nangangahulugang naghihimagsik ang mga taong ito kay Yahweh. So dito talaga makikita natin, no, yung wisdom na binigay ni Lord kay Moses, no, kung saan talagang naipapahayag niya ng malinaw ang kalooban ng Panginoon. Dito po makikita natin na nais ni Moises na masave pa rin yung mga tao na kumbaga parang nasama lang, no, nadamay lang sa sitwasyon, but still nandito pa rin yung katapatan sa paghatol ng Panginoon. Ayan. And again, makikita natin dito, no, yung kasalanan talaga ng isang tao mararanasan maging ng kanilang mga anak yung mga consequences nito. Tayo mga magulang, no, maging maingat tayo sa lahat ng ating desisyon, maging maingat po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa kasi lahat po ng bunga nito, no, ay mararanasan, no, ng ating mga anak. Ayan, so sabi dito,
31, hindi pa halos natatapos sa pagsasalita si Moises ay bumuka na ang lupa at nilulun ng buhay sina Korah pati ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. Silang lahat ay nalibing ng buhay. Muling nagsara ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita. Dahil dito, nagtakbuhan ng mga taong bayan dahil sa kanilang nasaksihan. Lumayo tayo rito. Ang sigawan nila, baka pati tayo lamunin ng lupa. Pagkatapos, nito ay nagpaulan ng apoy si Yahweh at sinunog ang 250 kasamahan ni Korah na nagsunog ng insenso. So, yan, dito makikita natin, no, na even yung incense, di ba, natatandaan natin dun kay Aaron kung bakit namatay yung kanyang 2 anak. Kasi nagsunog sila ng insenso at gumawa sila ng apoy, hindi yung apoy ni Yahweh. So, dito makikita natin na yan, kapag talagang gumagawa tayo ng labag doon sa pamantayan ng Panginoon, doon ikakapahamak po talaga natin siya. Verse 36, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Eleazar na anak ni Aaron na kunin ang mga lalagyan ng insenso at ikalat sa paligid ang mga baga. Kailangan gawin ito sapagkat sagrado ang mga lalagyan ng insenso. Naging sagrado ang mga ito nang iharap sa altar ni Yahweh. Kaya't kunin ninyo ang mga lalagyan ng insenso ng mga taong pinatay dahil sa kanilang kasalanan at pitpitin ninyo ng manipis. Gawing manipis sa altar, o palakip sa altar. Ang mga iyon ay sagrado sapagkat inihandog na sa akin maging babala. Sana ito sa sambahayang Israel. Kinuha nga ni Eleazar ang mga lalagyan ng insenso na pawang tanso, ipinapitpit ng manipis at ipinakip sa altar. Ito'y babala sa mga Israelita na ang mga sinumang hindi pari o hindi kabilang sa angkan ni Aaron ay hindi dapat mangahas magsunog ng insenso sa harapan ni Yahweh. Baka matulad din sila kay Korah at sa mga kasamahan nito. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Eleazar ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Dito makikita po talaga natin, no, na sa bawat pagtatalaga ng Panginoon, meron talaga silang kampanin na hindi pwedeng kunin ng iba. Kagaya po sa kay Aaron at sa kanyang mga anak, yung pagiging priest na yun, sa kanila lang yun, hindi yun pwedeng gawin ng kahit na sinong Israelita, no? So, dito, wag natin talagang kukunin yung mga responsibilidad at posisyon ng ibang tao kasi mapapahamak tayo kasi insulto yun sa Panginoon kasi siya yung nagtatalaga. Kaya kung worship leader ka lang, no? Don't act like an administrator. Don't act like a pastor. Don't act as a chairman. Kumbaga, kung ano yung posisyon sa'yo, dun lang tayo. Ngayon, kung binibigay sa atin ni Lord yung heart na yun, hintayin natin yung tamang panahon. Kung matatandaan po natin si David, no, although siya ay inanoint na, pero hindi niya pa rin kinuha yung trono kay Saul. Hinintay niya yung panahon, ibinigay talaga yun sa kanya. Kaya, ganun din po tayo, maghintay tayo ng perfect timing para sa atin. Kinabukasan, sinumbatan ng buong bayan sina Moises at Aaron. Sabi nila, pinatay ninyo ang bayan ng Yahweh. At nang sila ay nagkakaisa ng lahat laban kina Moises at Aaron, lumingon sila sa tuldang tipanan at nakita nilang natatakpan ito ng ulap at nagniningning doon ang kalawalhatian ni Yahweh. Pumunta sina Moises at Aaron sa harapan ng tuldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, lumayo kayo sa mga taong ito at lilipulin ko sila ngayon. So grabe yung tao, no? Katigasan ng ulo, katigasan ng puso, na kumbaga makikita natin, nakita na nila yung nangyari, pero bakit patuloy nilang biniblame kina Moises yung mga bagay na kahit sila Moises hindi nila kayang gawin, no? Ito po yung masasalamin natin yung mga tao, no, sa kapanahunan ngayon na nakikita nakakita na nila yung totoong kapangyarihan ng Diyos, and yet hindi pa rin sila naniniwala. Kaya yan po yung danger, no, na
masyado na niyang ni-reveal yung kanyang kapangyarihan. Ni-reveal niya na lahat, no? Gumawa na siya ng mga mystery, gumawa na siya ng mga miracles, and yet hindi ka pa rin naniwala. So, talagang mapapahamak ka, no? Kasi, kaya talagang mahalaga yung maniwala ka, manampalataya ka sa Panginoon. Kasi yan talaga ang makakapagligtas sa'yo. Kasi kung itong mga tao na ito, naniwala sila, no? Na yung mga nangyayari sa kanilang paningin, yung nakikita nila, ayon sa kapangyarihan ng Panginoon, no, is hindi sila mapapahamak. Pero dahil hindi po sila naniwala at still biniblame pa rin nila kay Moises at Aaron ang lahat, then pati po sila ay napahamak. Yan. Dito ulit nagpatira pa sa lupa si Moises at Aaron. Sinabi ni Moises kay Aaron, magsunog ka ng insenso at sa lalagyan nito. Dalhin mo agad ito sa kapulungan at ihingi mo sila ng tawad kay Yahweh sapagkat kumakalat na ang salot dahil sa kanyang puot. Sinunod nga ni Aaron ang sinabi ni Moises at patakbo siyang nagtungo sa gitna ng kapulungan. Pagdating niya roon ay marami ng patay. Nagsunog siya agad ng insenso at inihingi ng tawad ang sambahayan. At siya'y tumayo sa pagitan ng mga patay at buhay at tumigil ang salot. Ang namatay sa salot na iyon ay 14,700. Bukod pa ang mga namatay na kasama sa paghihimagsik ni Korah. Nang wala na ang salot, nagbalik si Aaron kay Moises sa may pintuan ng tuldang tipanan. So dito po makikita natin mga kapatid, no, napakahalaga ng mga tao na nag-intercede, no, para sa atin. At tayo nagkakasala, hayag man yan or lihim, meron tayong mga manggagawa na nagpipray para sa atin, para sa kapatawaran ng ating kasalanan, no. Though ang kasalanan po talaga natin is lalo pag sa personal na sin natin, no, kailangan natin talaga na personal na ihingi ito ng tawad sa Panginoon. At bukod doon, no, we are blessed to have a church, no. We are blessed to have a family, no, sa spiritual family na kung saan cover ka na ikaw ay belong doon sa umbrella na yon, na may nagpipray para sa iyo. Kaya naman po, sana talaga dito makita natin, no, na walang maitutulong yung ating pride, walang maitutulong yung ating pagmamalaki, walang maitutulong yung ating yung kagustuhan lang, no. Kasi gusto lang natin na makapareho niya or malampasan natin siya, no. Wala po yung maitutulong. Kasi kung gusto po natin yung paglilingkod, the same sa nakikita natin sa ating mga pamunuan, then let's just ask the Lord and wait for the perfect timing, no. Kasi talagang dito po makikita natin yung paghihimagsik, yung pagko-question natin sa mga namumuno sa kasalukuyan, ay hindi po natin yan direkta sa kanilang nagagawa, kundi sa Panginoon. Kasi si Lord yung nagtalaga, siya yung naglalagay sa mga posisyon, kaya siya rin po yung nasasaktan sa tuwing, no, tayo po ay gumagawa ng mga bagay na makakasakit ang damdamin ng ating kapwa, lalo na ng ating mga pinuno. Kaya naman po, sana ay napagpala tayo, maging paalala sa atin ang pag-aaral na ito at maging sandigan natin ang sa ganun patuloy tayong maging mas malapit sa Panginoon, mas magtiwala tayo sa Kanya. Sana po ay ating muling ibigay ang mataas na papuri sa Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay sapagkat talagang siya po ay nararapat sa ating papuri pagsamba. Again, God bless everyone and to God be all the glory.